kainan na naman. Birthday ni Ate Yvonne. Kahapon may pinuntahan kaming kainan. Ngayon meron na naman ulit. Bukas meron kaya ulit. Wala naman masyadong ganap ngayong araw. Hindi pumasok sa work. Nanonood lang ako ng mga vlogs para magkaroon ng mga ideas sa mga contents na gagawin ko. Yun lang ang gagawin ko buong gabi. Nanonood ako ng Casey Neistat vlogs. Dito ako kumukuha ng mga ideas na pwede kong gawin sa mga vlogs ko. Para ma-inspire din. Ayan. Well, ko-continue ko sa next day. Vlog for tomorrow. Which is schedule ko sa DFA sa pagkuha ng passport ulit. Kasi sabi nila parang nag-apply ka rin ulit ng panibagong passport kapag nawala mo yung passport mo. So, ang kailangan is affidavit of loss, police report, and birth certificate, valid IDs, and ID pictures. So, kompleto naman na ako ng mga yon. Tapos, schedule, yung day na lang ang iniintay ko, which is tomorrow, which is now. So, nandito ako ngayon sa DFA Antipolo, SM Antipolo. Kakatapos lang ng application for passport. Well, yun, natapos na. Mabilis lang din yung application ng DFA. Basta kompleto ka ng papeles, mabilis naman sila mag-process. So, yun, nawala nga yung passport natin, tapos kumuha ulit tayo ng panibagong passport. So, yun, tapos na. So, yun. Next step naman, visa. Japan visa ang kailangan natin kunin. Ang release ng passport is October 20 something. So, okay. So, yun.
kami na napuntahan kanina. Nasa SM Masinag kami. SM Antipolo pala tong Cherry. Dito sa may papuntang Kogyo, lagpas ng Maris Village. Kasama ko si Mami nag-grocery. Passport dumating and apply ng visa. Okay naman kanina, madaming tao sa DFA, yung 3 PM schedule. Ang daming nakapila din, pero ang bilis naman ng process nila, so okay lang din. Tapos yung sa akin kasi nabayaran ko na online, so hindi na ako nagbayad pa nung pang deliver for delivery. So yun, daming tao kanina na nag-apply, mga new applicants ng passport. Yung sa akin lost passport kasi, parang new application na rin, pero may record naman sila nung old passport ko, kumbaga valid pa siya, kaso nawala lang talaga. So yun, chinek din sa records nila. So mabait naman sila, ma'am. Napagalitan ako kasi bawal nga mag video doon. Nag-try ako mag-video sa loob, bawal pala. Pero given nga na bawal talaga, nakalimutan ko lang. Tapos kanina rin sa Save More, nag-try ako mag-video sa loob ng grocery, bawal din. Sinita rin ako ng guard. So yun, okay lang naman kasi pinapractice ko din kung paano mag-vlog sa labas, yung sa harap ng mga tao, yung may mga nakakita sa akin na nag-video ako mag-isa. Yun, ina-overcome ko kasi yung fear ko na ganun eh. So okay naman, kinakaya naman. Feeling ko overtime naman maayos natin to. I mean, kakapal din mukha natin. So minix ko yung araw kahapon, yung vlog kahapon sa ngayon. So wala kasi masyadong ginawa kahapon, parang medyo wala rin ako sa wisyo kahapon. So nakakuha na ako ng passport.
hintayin ko na lang dumating yung mismong passport booklet para sa susunod na step ko is visa naman. So mag-a-apply ako ng Japan visa kasi pupunta akong Japan. Pero hindi ko muna siya iniisip masyado kasi wala pa nga yung passport, wala pa yung ano. So hindi ko siya masyado minimension, hindi ko siya masyado iniisip. Kumbaga hindi ko pinapangunahan. Malapit na dumating yung passport. So next step is Japan visa. So ang sabi sa akin, mabilis lang din daw yung Japan visa kasi complete documents naman na ako. So yun ang susunod na step. Kanina akala ko malilate kami na mali kasi kami na napuntahan nung una. Napunta kami sa SM Masinag, akala ni Mami yun yung SM Antipolo. Nalimutan namin yung pala yung sa Cherry, SM Antipolo, kung saan yung DFA talaga mismo. So yun, medyo sakto lang din yung dating namin kasi naghihintay pa yung sa pila. I mean naghihintay pa matapos na yung mga 2 PM schedule. So pagdating namin nasa dulo kami ng pila, pero ayos lang, mabilis lang naman din yung pag-process. So mabilis lang din nakapasok na and natapos yung punta na. Parang saktuhan lang din yung dating namin doon. Hindi naman naghintay na matagal si Mami sa labas. So yung sa akin, akala ko magkaka-problem kasi bago pumunta nung isang araw, tinanong ko si Mark Wong, yung kaibigan ko San Benildo before sa DFA kasi siya nag-work. So pina-check ko yung mga details na ipapasa ko. So sabi niya may magka-problem daw dun sa birth certificate, dun sa middle initial, kasi yung first letter daw dun medyo malabo. So sabi niya ba dun daw ako ma-delay. So akala ko ganun. So kaba-kaba ganyan. Tapos pagdating naman dun sa DFA, wala naman masyadong chinek na ganun. So okay lang, smooth, dire-diretso yung takbo. Wala namang nangyaring iba, wala naman sinabing mali. Yung sa mga application lang kasi mali yung may nakalagay, pinalitan lang din ni ma'am. So yun, smooth naman yung takbo and okay. Hanggang sa pinicturean na ako, kinuha na yung fingerprints sa yung signature. And yun, sabi maghintay na lang daw ako ng mga October 21st or baka magkaroon ng delay daw. So yun, 3 to 4 days. Then tapos na. Okay na lahat. Flash! Loko ka ba? Loko ka! Aggressive na. Birthday ni Flash. May plato. Loko ikaw ah. Baka po bukas. Sira na yung laruan niya. Bilis eh. Wala na siya kinakain ng bulang. Hindi, kinakalat niya lang. Hindi, kinakalat niya lang. Sinira mo na yung elephant mo. Sugod agad siya din, bro. Kita niya din. Happy birthday, Flash! Ay, ito pala bulang eh. Lasog-lasog. Uy! Dapat siguro makakita ng toy na plastic. Na wala. Pinatay niya na yung elephant mo. Hindi niya talaga tinansanan niya elephant mo. Di
pag may dalang stop toy si Ay, natingin siya. Oo. Yan yung pag naabot niya. Pag naabot niya, iyak na gupit siya. Yung ano, stop toy ni Gucci. Naku, pag nakita. Hila mo na yung elephant mo. Simple na bukas na pao. Sakto lang yung laser. Nasa Singapore sila. Ngayon, Ako kahapon pa. kasama siya lang.